Magandang araw po sa lahat. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang Pinoy Chess Podcast sa Pilipinas. At magpapatuloy po tayo mga kois, pag-usapan po natin yung freestyle chess. Ayan po ay kaugnay dito sa nakaraang discussion po natin with regard to freestyle chess na kung saan ang dalawang co-founder na si Super Grandmaster Magnus Carlsen at ang businessman millionaire na si Batner, isang German po yan. Yan, may ginawa pa akong unang video patungkol sa freestyle. Pero mga kois, gusto kong mapag-usapan natin yung dating nangyari sa the first freestyle World Chess Championship ng FIDE. Ayan, alam niyo na po ba yan mga kois? Narinig niyo na po ba yan? Pero sa karamihan mga chess players, alam ko, nakaka-relate kayo. Pero may mga nakapaloob dito sa World Championship ng freestyle chess. Mga kois sa mga bagong follower ko, mga bagong subscriber. Yung freestyle chess po, yan po ang ating gagamiting term. Ibig sabihin, katulad din po yan ng Chess 960 Officials Random. Kung gusto niyo pong malaman ang mga detalye dyan, panoorin niyo po yung aking ginawang unang podcast regarding po sa freestyle chess. Okay? Meron po kasing may pangyayari po noon 2019 na kung saan nagkaroon po ang FIDE ng the first ever the first freestyle World Chess Championship. At ang naglaban po noon mga kois, walang iba kundi si Magnus Carlsen at si Filipino-American Super Grandmaster Wesley So. Ayan po si Magnus Carlsen ay isang Norwegian, 5-time world champion po siya dati. At since 2011 hanggang ngayon, ayan po si Magnus Carlsen ay number 1 po sa buong mundo pagdating sa classical chess o pagdating sa standard chess. Ang standard chess po ay pang 518 position po yan ng freestyle. Si Magnus Carlsen po ay 5-time world champion. At 2011 ay number 1 siya hanggang ngayon. Imagine nyo po 14 years, kung di ako nagkakamali sa computation ko, 14 years na po, world number 1 si Magnus Carlsen. Pero mga kois, alam nyo ba, ang score dati ng World Championship ay 13.5 kay Wesley So at 2.5 lang kay Magnus Carlsen. Talagang durog na durog. Higit pa sa salitang suki. Alam niyo naman po mga kois, sa wikang Pilipino, lalo na sa chess community, may tinatawag po tayong suki. Ibig sabihin yung player na yon ay talagang hirap siyang manalo sa'yo. Manalo man, kapiranggot, laban doon sa napanalunan mo sa kanya. So tinatawag natin siyang suki, pero higit pa sa suki ito mga kois, itong nangyari sa World Championship ni Magnus Carlsen, isang Norwegian po yan at talagang gifted talaga yan si Magnus Carlsen, as in super gifted yan. Talagang, biro mo, number 1 for 14 years. Saan ka naman nakakita Hindi man lang natinag, hindi man lang nasilat, hindi man lang nasingitan. Pero pagdating po sa first freestyle World Chess Championship, dinurog po. Inubos ni Grandmaster Wesley So, ang ating kaisa-isang Filipino-American na talaga namang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Kahit na siya po ay isang Philippine-American na ngayon, pero may dugong Pinoy pa rin si Wesley So. At yan po, inubos niya po si Magnus Carlsen. Dahil doon, mga kois, ang time control po na ginagamit noon ay rapid. During those time, way back 2019, ang performance po ni Wesley So ay talaga naman nasa peak. Ang dami niya pong napanalunan ng mga super tournament. Kahit si Magnus Carlsen kasama, nagcha-champion si Wesley So. Yan ho yung mga kainitan ni Wesley So during those time. At nag-champion siya noong 2019. Pero mga kois, may mga detalye dito. May mga detalye dito na dapat natin malaman. Biruin mo the rapid time control po yon. Dinurog si Magnus Carlsen. Alam niya naman mga kois, di ba? Wala ho o nasisira ho ang chess opening pagdating sa freestyle chess. Nabubura po ang chess opening
Wala na po yan. Pagdating sa freestyle, wala. Tanggal ang chess opening. No? Papasok ka na kaagad sa middle game at sa end game. Pero kadalasan hindi umaabot sa end game ang freestyle. Kadalasan po hindi ko sinasabi naman lahat, pero sa kadalasan, hindi umaabot sa end game sa freestyle chess ang mga karamihan naglalaro. Sa middle game pa lang, nagdudurugan na. Wala hong chess opening. Yung sinasabi natin sa standard chess na mga pangalan ng mga chess opening like Sicilian opening, Roy Lopez opening, London system opening, French defense opening, Slav opening, ang dami po yan aabot siguro humigit kumulang 1,000 yan yung katawagan ng mga chess opening, no? O 100 mahigit, sabihin na natin, pakuntiin natin, 100 mahigit, pero dami po niyan. Nawawala po yan pagdating sa freestyle. Nawawala. Kaya isang conclusion ang dapat natin mapansin dito, mga boys. Pagdating sa middle game, ang layo ni Wesley So pagdating sa middle game kay Magnus Carlsen. Napakalayo ni Wesley So. Pagdating sa middle game ng freestyle, siyempre hindi standard po yan. Alam mo naman, ang middle game sa standard, connected po yan sa chess opening. Kaya nga nagpapakadalubhasa ang mga super grandmaster o mga grandmaster pagdating sa opening kasi konting pagkakamali mo, maaring ikatatalo mo yon at advantage na agad sa player. Pag pares kayo malakas, aabot kayo sa middle game hanggang end game. Pero, kaya ang mapansin natin dito, napaka-importante ng chess opening pagdating sa standard. Pero mga koy, sa freestyle, noong 2019, Freestyle World Championship, isang bagay lang po ang dapat nating makita dito mga koy. Magaling si Wesley So pagdating sa middle game sa freestyle. Middle game and end game. Dire mo 13.5, 2.5 ang score nila. Durog na durog, talagang inubos. Imagine mo naman si Magnus Carlsen, 5 beses ng world champion sa standard at number 1 sa world ranking for 14 years since 2011. Dinurog lang, inubos lang ni Wesley So. Grabe ang nangyari nung way back 2019. Ang tindi ng mga, kaya yun, ano po yan mga koys, malaking balita yun. Isa yun sa pinakamalaking balita sa mundo ng chess. Ang pagkatalo ni Magnus Carlsen kay Wesley So, 13.5, 2.5, mga koys, nakakita na ba kayo, nakarinig na ba kayo ng World Championship sa standard na kung saan tambak na tambak ang score? Sa palagay ko, mga koys, wala akong, aywan ko lang pero confident po ako, walang ganong score pagdating sa World Chess Championship sa standard. Wala. Karamihan dyan, dikit. Kung hindi man dikit, lamang lang ng ilang mga games. Baka 2 o 3 hanggang 5. Pero kay Wesley So, World Championship ng freestyle, 11 points. 11 points po ang lamang, higit pa sa suki. Inubos talaga ni Wesley So si Magnus Carlsen sa mga panahon na yon. So nakikita niyo mo yun, mga koys, yung mga nakapaloob during those time, yun ang naglaban ang dalawang yan. Talaga namang matetens ka talaga At kung sa umpisa matetens ka kasi syempre first Freestyle World Chess Championship. Pero nung nagka-score na, nagkaalaman na, naku po. Kaya nag-iwan po yan mga koys. Nag-iwan po yan ng maraming katanungan sa kaisipan ng mga chess players. Bakit? Paano nangyari yun? Na ang world number 1 at ang 5 beses na world champion, dinurog lang ni Wesley So. Si Wesley So hindi naman nag-number 1 yan at hindi naman naging world champion yan sa standard. So, di ba? Maraming mga question mark ang nasa isipan natin. Bakit? Paano nangyari? Ano yung mga conclusion na dapat natin makita nung mga panahon na yon na naglaban si Magnus Carlsen at si Wesley So? Imagine nyo naman mga koys, no? At yun ay rapid. Kaya mga koys, nag-iwan po yan sa kaisipan. Ikaw mga koys, tayo, di ba? Hindi ba tayo aamin sa ating sarili? Paano nangyari yun? 11 points ang lamang sa akin ng kalaban. Ang galing naman. Di ba, no? Kung pwede lang ma-interview si Magnus Carlsen at umamin siya, masasabi niyang ganun Pero mo, rapid pa yun na rapid. Kaya pumasok
sa isip ni Magnus Carlsen, no? Na mag-create ng world o mag-create ng Freestyle Chess Players Club dahil dun. Pero ang kanyang approach dapat classical. Classical ang approach, classical time control na normally meron pong 2 oras yan, humigit kumulang. Yang classical chess na yan. Kasi meron po tayong classical chess, may rapid chess tayo at may blitz chess, ano? 3 classification. Dapat nga madagdagan yan eh. Sa FIDE, wala naman silang online na na rating. Sana nga maisama yan kasi nagre-rating lang ngayon yung mga website ng chess eh. Sila lang po ang nagkakaroon sariling rating, pero sa FIDE wala eh. Pero maganda maisama sana yan kasi usong-uso ngayon ng online chess tournament eh, yung super tournament. Pero doon po nangyari yan. Kaya si Magnus Carlsen na challenge talaga siya, talaga na bang kahihiyan. Kahihiyan ng sinapit niya. Biroy mo, sino ba mag-aakala na i-dominate mo lahat ng chess? Ano ka, sinuswerte? Oo nga, si Magnus Carlsen pa, ito pa mga koys yan po, multi-awarded yan, multi-champion yan si Magnus Carlsen. Lahat ng klase ng category, classical, rapid, blitz. Nag-champion na yan na maraming beses. Kung hindi ako nagkakamali paki-check na lang. Pero ang pinaka-importante na makita natin, si Magnus Carlsen po, 5 beses sa classical chess. Sa rapid po, ilang beses yan? Mga 7 o 8. Ang blitz niya siguro, mas marami pa ang blitz. Meron po kasing Rapid World Chess Championship, meron din World Blitz Chess Championship sa standard. Lahat ng category yan, talagang nanguna si Magnus Carlsen, kaya nga po binigyan na siya ng certification. Magnus Carlsen is the greatest of all time chess player in the world. For 100 years po kasi ang sukatan niyan eh. For 100 years, sino ba yung GOAT? At si Magnus Carlsen, certified GOAT na po yan sa pagdating sa chess. Gaya ng sa atin, sa billiard, ang GOAT natin sa billiard, si Efren Bata Reyes. Hindi ko alam kung si Manny Pacquiao naman, siya magiging GOAT ng boxing. Hindi natin alam Pero pumasok na siya sa Hall of Famer eh. Pero balik tayo dun sa World Championship. Imagine, pagdating sa standard, wala kang question para questionin si Magnus Carlsen. Magaling ka ba mag-chess, Magnus? Wala kang maku-question. Kahit isang question mark, hindi mo siya, talagang sagad-sagaran. Ang resume, kumbaga, ang resume o ang credentials ni Magnus Carlsen, classical, 5 beses, rapid, mga 7 beses yan. Ang blitz, mas lalo, mas marami. At pinakahuli nito, yung Blitz Championship ng 2024, siya po ang co-champion kasi nag-champion din, dalawa sila dyan, si Ian Nepomniachtchi, isang super grandmaster ng Russia. Kaya yan si Magnus Carlsen, pagdating sa freestyle mga koys, dinurog lang ni Wesley. So, my goodness. Di ba talaga tong utak ni Wesley So At makikita mo, mahalaga na aralin, ang mahalaga talagang hindi makalimutan yung First World Championship kasi ang daming katanungan ang namumuo sa ating utak, sa ating kaisipan. Sa kabila ng pagkahaba-haba ng credentials ni Magnus Carlsen, para pong sinunog lang ni Wesley So. Parang sinunog lang ng isang iglap, Mary Joseph. Pero mo, 13.5, 2.5 ang score. Lahat ng credentials sa standard o sa standard chess, sinunog lang ni Wesley So. Nakakatuwa talaga yun. Kaya gusto kong gawan na ng podcast nakakatuwang isipin Pero sinabi ko na, di ba wala tayong question kay Magnus Carlsen, pero pagdating sa freestyle chess, lahat ng credentials sinunog. Pagkatapos punit-punitin, sinunog pa at dinalagay pa, pilash pa doon sa CR. Grabe. Di ba mga boys, nakakatuwang isipin na muling balik-balikan natin ang greatest achievement kung tutuusin. Kung tutuusin mga boys, dapat nga bigyan talaga ng si Wesley So ng mga panahon. Di ba mga boys, tingnan mo, sino ba yung nanalo ng gold sa gymnastic? Ilang milyong peso ang nakolekta nun? Yung nanalong sino ba yon? Yung nanalo sa
gymnastic. Yulo ba yun? Si Yulo? Sa gymnastic, 'di ba? Gold siya nakakuha siya ng gold, ang yaman. Yumaman ng gusto, binigyan talaga ng parangal. Pati po yun sa weightlifting na babae, nag-gold din. Talaga namang pinarangalan ng gobyerno ng Pilipinas. Pero si Wesley So, dininig ba ng gobyerno, binigyan ba ng sobra-sobrang karangalan? Kasi yung si Yolo, gymnastic, at saka yung sa weightlifting, ang daming parangal, kumita ng limpak. Pero si Wesley So, hindi pinansin ng gobyerno Kung tutuusin, dapat nga pansinin talaga siya. Biro mo, ang dinurog niya, no? Dinurog niya si Magnus Carlsen, Mariosep. Tapos, kahit sabihin po natin Filipino-American siya, still, Pinoy pa din si Wesley So. Taga Bacoor po yan. Kilala po yan ng mga Kabitenyong chess player. Pero, naging bingi-bingihan lang ang ating gobyerno para i-invite naman si Wesley So sa Pilipinas, bigyan ng parangal at bigyan ng Kaya lang, syempre, nandun pa rin yung issue ang pagiging Filipino-American niya. Samantalang itong mga si Yulo at saka yung sa weightlifting na talaga namang umaarangkada sa karangalan, no? Binigyan ng milyones, milyonaryo na nga yung dalawang yun mas lalo na si Yulo. Samantalang isang beses lang naman talaga yung nagkaroon ng gold. Yun yung mga side story, no? Yun po yung mga side stories na dapat sana may karangalan si Wesley So. Pero sabi ko nga, syempre siguro naging issue yung pagiging Phil-Am niya, kaya medyo, pero marami ng Filipino-American sa basketball nga ang daming Filipino-American, bakit tanggap natin? Bakit pagdating sa chess bingi-bingihan? Ang laking karangalan po ang ginawa ni Wesley So noon nung nagkinalaban niya ang world number 1, no? Hindi mo mako-question, hindi mo matatawaran si Magnus Carlsen ng kanyang credentials. Walang makaka-question noon. Pero, inubos lang ng ating kaisa-isang taga Bacoor, taga Cavite. Caviteño po yan, mga koys. Dinurog lang si Magnus Carlsen. Lahat ng credentials ni Magnus Carlsen sa standard chess, inubos lang. Sinunog lang, pagkatapos punitin, sinunog, tapos i-flash pa sa comfort room o sa CR. Di ba, no? Kaya maraming katanungan dun sa kaisipan na yun Kaya nagkaroon ng creation ng freestyle chess. Nag-create si Magnus Carlsen dahil doon. Yung stellar performance ni Wesley So, talaga namang nag-iwan yun ng malaking bigat, malaking kaisipan kay Magnus Carlsen. Ano akala mo, Magnus? Lahat na lang ng chess i-dominate mo? Nagkakamali ka. Hanggat andyan si Wesley So, may daga pa din sa dibdib si Magnus Carlsen dahil kay Wesley So. Kaya ang resulta, hindi man lang na-invite si Wesley So doon sa Freestyle Chess Players Club Grand Slams Tour. Hindi siya invited, mga kuys Si Grandmaster Wesley So, dumaan muna siya sa play-in Samantalang yung tatlong Amerikano invited doon sa kauna-unahang Grand Slam Tour ni Magnus Carlsen, ang Freestyle Chess Players Club, no? May Grand Slam Tour sila. Kauna-unahan po yan. Yan po ay nangyari sa Germany, pero hindi invited si Wesley So. As invited pa yung tatlong Amerikano, Super Grandmaster Fabiano Caruana, Super Grandmaster Japanese American si Hikaru Nakamura, at si Levon Aronian. No, dating po yan, dating Armenian po yan, o isang Armenian American, si Levon Aronian. Tatlo silang invited, pero si Wesley So hindi. Hindi siya invited kasi siya ang kauna-unahang world freestyle champion. Si Wesley So, pangalawa po diyan si Hikaru Nakamura. At mula noon, hindi na po nasundan ng FIDE ang kanilang freestyle chess championship. Pero isang bagay lang ang
gandang balik-balikan ang mga usaping nakapaloob. During those time sa Freestyle Chess Championship 2019 na mayagpag po ang kaisipan, ang utak ni Wesley So laban sa number one na standard chess na si Magnus Carlsen na taga Norwegian. Yan po mga koys ang ating talakayan. Dito na po sa pansamantalang matatapos at isusunod po natin yung first Grand Slams Tour sa Germany na natapos na. Ano naman po yung mga kwento, ang mga detalye na nakapaloob doon sa first Grand Slam Tour sa Germany na nangyari. Yan po ang isusunod natin na freestyle pa din. Yan po mga koys, wag po sana kayo makakalimot sa pag-subscribe dito sa ating podcast. Yan po ay mapapanood din sa YouTube syempre. At huwag po nung kalimutan na i-hit ang notification bell para sa mga susunod na podcast natin ay automatic ho ay mapapanood at mapapakinggan nyo po ang ating podcast. Dito lang po yan sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas. Magandang araw po muli sa lahat. Ingat po kayo. Salamat.